Okay mga kaibigan, tayo po ay nagbabalik at ating pong nakapanayam ang napakahusay na Chief of Police ng Dingalan Municipal Police Station sa lalawigan ng Aurora, kung saan amin pong napag-usapan mga kaibigan ang gumagalang peking media o nagpapanggap na media at nangingikil ng halagang 50,000 o 50,000 pesos sa bawat peryante. At yan po ay ating tinutukan mula sa Nueva Ecija ay marami na pong nagsumbong sa ating mga kaibigan nating peryante. Ang kinikikilan sila at hinihinga ng 50,000 pesos. At sila ay isusumbong sa DILG Kuno, sa LGU, sa Chief of Police na sila may illegal na mga pasugalan. At sabi nga po namin, pag-uusap namin ng mga hepe ng police na ating kaibigan, hindi lang sa Nueva Ecija, talawigan ng Aurora, okay lang naman. Kung talagang illegal, ipasara. Pero para hingan ng 50,000 pesos, ang masakit pa nito mga kaibigan, yung kanilang sinasabing hatawbalita.com ay walang totoong website. Walang totoong media na Hataw Balita na mapapanood sa Facebook, YouTube, TikTok, social media. Walang totoong dyaryo, radyo, TV. Dahil sa amin pong pagsisiyasat, ang Hataw Balita, meron po sa lalawigan ng Aurora, yung pong kay Ferdinand Pascual, pero ayon sa kanya ay hindi sa kanya yung mga nagpapanggap na media na yun, sapagkat hindi naman nga ginamit ang kanyang pangalan. At sa aming pang pag-aaral ay nakita po natin na ang Hataw Balita ay meron sa DCRH o Rapido Hataw Balita, pero hindi rin po sila yun. Meron din pong UNTV Hataw Balita, pero hindi rin po sila. At ito po, may nagpakilala at may pangalan na iniwan doon sa isa nating kaibigang peryante na Benedicto at yung address ng kanilang opisina ay kinontak yung lugar pero wala po silang opisina. Narito po mga kaibigan ng amin pong pag-uusap ng napakahusay na Chief of Police ng Dingalan Municipal Police Station sa katauhan ni Police Captain Jonathan R. Opia. Mapagpalang araw sir, kumusta na kayo? Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo sa mga taga-subaybay ng Pinoy Rapido. Sa ngayon po, ang ating pong himpilan ng pulisya dito sa Dingalan ay busy-busy po sa ating mga pagtupad sa ating tungkulin, sa ating trabaho upang mapanatili po natin ang kaayusan at peace and order situation ay maging stable dito sa bayan ng Dingalan, sir. Okay. Kumusta naman sir ang Dingalan MPS? Nasabi ko nga sir, ang Dingalan MPS ay araw-araw po nagkakandak po kami ng checkpoint. Wow. 7 checkpoint po hanggang gabi. Kasama po ang inyong COP, ang inyong pong lingkod, ang inyong OIC. Wow. Ay nagmamando ng checkpoint. Ganon din po ang ating mga kasamahan sa trabaho upang mapanatili po natin ang kaayusan ng ating bayan. Tayo rin po ay nakikipag-ugnayan sa bawat barangay, nakikipag-ugnayan, lalong-lalo na po ang ating PCR upang mas lalo pa natin mapababa ang mga kaso at mapanatili ang katahimikan ng ating bayan. Okay, may tanong yata kung aking Teleradyo 15 Sheila Takanay. Ano yung tanong mo? Gusto naman po yung sa mga illegal na droga po. Ayun po, sa illegal na droga, by the way, ang ating pong bayan ay kasama po sa drug-free municipality ng Aurora. Buong Aurora po ay meron. Kung meron man pong nagkakaroon ng kaso sa droga, yan po ay yung mga bago na lang po yan. Pero patuloy po tayo na minomonitor, patuloy po nating minomonitor ang mga aktibidades ng mga gumagamit ng droga dito. Katunayan nga po, nandyan, mayroon tayong huli dyan regarding 9165. At nung isang araw nga lang po ay nagtrabaho tayo dyan sa 9165 na yan. Nagkataon lang po na hindi natin nakuha yung target dahil ayaw naman po nating makalabag ng karapatang pantao upang mapatupad lamang ang batas. Tayo po ay sumusunod sa batas upang sa pagpapatupad ng ating trabaho ay wala tayong masagasaan.
Okay, at pagpapaalam namin sir sa inyo, nakukuha kami ng details ng inyong mga huli at ibabalita namin ito sa DCME Radio TV ng full force kung ano yung nais nating ipalabas. Siyempre, hindi natin ibinibigay ang pangalan sapagkat meron silang karapatan at ito ay ibubunyag na lamang pagdating sa korte. Okay, may tanong din sir ang aking teleradio patrol number 16 sa Radyo Kurilan. Yes, ma'am. Ano po sa kasalukuyang peace and order situation sa barangay based on bladder? Blatter. Generally, ma'am, peaceful po ang ating bayan ng Dingalan. Meron pong nangyayari, mga maliliit na kaso, katulad ng mga RIR, reckless imprudence, resulting to damage in property or physical injury. Subalit na pagkakasunduan naman po nila sa barangay na sila mismo doon dinadala na nila upang pagkasunduan katulad sa mga bayaran at sa mga pirmahan doon na po yun sa barangay. So, generally peaceful po ang Dingalan. Sir, ginagamit pa rin ba ang 911? Yes, sir. May tanong sir kasi kami na sagot dito sa 911. Pagdating dun sa talagang trabaho, action ka agad, ano? Yes, Pero sir. meron siguro sir tayo pag-uusapan mamaya tungkol sa meron kasi mga nagpapanggap na media na hindi naman namin ma-search kung saan yung kanilang website, saan sila matatagpuan, at ang mga nangingikil ng malaki doon sa ating mga peryante. Ano sir ang masasabi niyo sa bagay na ito? Gumawa kami ng reklamo at konting ebidensya ng isa ninyong peryante dito sa Dingalan. Opo nga ho, nung ma-receive ko po ang reklamo ng isang peryante na may mga nangingikil sa kanila na nagpapakilala po ng mga miyembro ng media. Media raw, hindi Opo. naman. So, sabi namin, i-validate po namin yung sa aming po validation, wala nga po sa kahit tingnan po namin sa sa social media, negative po talaga pati yung mga pakilala nila. So, ganun din po, meron din pong nagsumulat sa ating butihing mayor. Ngayon nga po, ina-actionan po natin, na-investigahan po natin at na-validate yung reklamo, which is negative naman po. Wala pong nangyayaring sinasabi ng nagpapakilalang media na yan na dito sa mga peryantes. Wala naman po. Pinatawag ko po yung may-ari ng perya at siniguro naman po niya na wala pong nangyayaring ganun at pinabalidate din po natin sa ating mga kasamahan. Talagang wala pong nangyaring ganun. Okay, salamat sir. Dahil sa pangyayari na yan ay matadalas kami dito sa inyong Dingalan kasi mga kaibigan nating peryante kasi nga sabi naman kung may illegal silang ginawa, okay lang pasara kasi illegal. Pero yung hingan sila ng 50,000, napakarami rin na hingan ng 50,000 itong mga grupo na ito at ayaw naman naming sabihin. Kami kasi dito man sa Pinoy Rapido Intermedia Philippines, sa DCME Radio TV at sa Pinoy Rapido Teleradio Diaryo ng Bayan ay hindi namin trabaho ang ganyan sapagkat kami tumutulong kay sino man sila ay tutulungan namin. Ang tanong ng ating kababayan, pwede raw bang pag kami nagsapapakilalang media ay talagang hanapan ng investigasyong talagang totoong media at kung hindi totoong media, kami mismo sir ay personal na magreklamo na ang mga nagpapanggap na yan ay hulihin, ikulong kung ano ang karapat dapat na parusa sir. Opo sir, maganda po yan. Mas maganda po kung merong pumunta, talagang mahingan natin ng mga dokumento kung totoo po yung kanilang pakilala. Subalit, ang mahirap po, ang nangyayari sa peryantes po, tawag lang at text po ang ginagawa ng mga nagpapakilala. Ayun nga, sir. Opo, at mga pananakot. Yun nga, sir. So, sabi ko, pag binabalidate po namin yung number, hindi naman po sumasagot. Yun nga, sir. Yun po ang naging problema natin dito. So, sabi ko, gawin na lang na pag meron dyan na nagpakilala, hanapan natin ng dokumento kung totoo yung sinasabi nila. At action na naman po ng ating kapulisan kung ano ang reklamo na mangyayari at hindi po natin pababayaan lahat ng mga stakeholder po dito sa Dingalan. Po natin yan. Poproteksyonan po natin lahat ng mga residente ng Dingalan na magiging biktima ng kung ano mga pananakot po. Salamat sir. Sir, okay sir, meron kayong karagdagan pa?
Okay, baka mahaba-haba yung ating napag-usapan. Salamat sa aming naunang oras na nahingi sa inyo. Sir, baka meron kaming hindi na itanong na nais naman yung ipaabot sa ating mga kababayan na sa inyong ngayon ang pagkakataon, sir. Sa ngayon po, ang gusto ko lang pong ipaabot sa ating mga kababayan dito sa Bayan ng Dingalan ay maging mapanuri po tayo. Dahil marami po ngayong nagpapanggap, marami pong tumatawag, mga scammers. So, Yes, sir. wag po kayong magdalawang isip na pumunta po sa aming istasyon at ipaabot sa amin kung kayo po ay mabiktima or bago po mabiktima, mas maganda po na maipaalam nyo na sa amin. Wag po agad magtitiwala, lalo na sa mga tawag at mga GCash transaction. Yes, sir. Lagi po ninyong iisipin na nandito po ang inyong kapulisan na handang umalalay sa inyo anumang oras, 24 hours. Nandito po ang kapulisan, bukas po ang aming hotline. Lagi niyo po kami tatawagan. Nakadistribute naman po yan sa mga tao. Maraming salamat po. Okay, sir, may tinanggap tayong tanong. Mukhang maganda ro tutukan ng mga tiga-tinggalan sa ibang lugar naman ang Tinggalan Police in Action. Pwede rin ba maging regular ang ating panayaman, sir? Once a week or twice a month or once a month? Pwede kaya, sir? Opo sir, mas gusto po namin yun upang lagi namin maipaabot sa mga mamamayan ng Dingalan yung mga gusto naming mga halimbawa po may mga accomplishment. Gusto rin po namin, syempre proud po kami maipaabot yan sa mga mamamayan. At kung halimbawa po may mga warning na kailangan na maibigay, mas mabilis po kasi sa inyong sa mass media na umabot sa mga tao. Kaya pabor po sa amin yan, sir. Thank you very much, sir. Sir, at yun po mga kaibigan, ang isa na namang edisyon ng Dingalan Police in Action sa ngalan po ng napakahusay na Chief of Police ng Dingalan Municipal Police Station, Police Captain Jonathan R. Opia, sa ngalan ng napakahusay na PIO ng lalawigan ng Aurora Police Provincial Office, Ma'am Lorena Bautista, at sa ngalan ng napakahusay na Provincial Director ng lalawigan ng Aurora, ng Aurora Police Provincial Office. Ito pa rin po mga kaibigan, at sa ngalan pa rin ng ating mga kasama sa pagpunta dyan sa Dingalan Municipal Police Station, ang ating Teleradyo Patrol number 15, Sheila Takanay, at si Teleradyo Patrol number 16, Sarah Joy Curila. Ito pa rin po mga kaibigan, ang inyong kaibigan kasangga sa lahat ng oras sa mabuting bagay, Romel Roque. Sumainyo ang Pinoy Rapido Teleradyo, Dyaryo ng Bayan. Manood at makinig muli sa ganito ring himpilan dito lamang sa istasyon ng Free Map 108 FM.